Mga kapuso, bahagyang gumanda ang panahon sa ilang lugar sa bansa. Magtutuloy-tuloy na kaya yan, lalo't long weekend bukas. Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Sulitin na natin ang maaliwalas sa panahon ngayong pansamantalang humina ang epekto ng habagat sa ating bansa. Posible kasing sa susunod na linggo ay magbalik na naman ang maraming pag-ulan dahil sa muling paglakas ng habagat habang lumalapit ang panibagong bagyo. Kaninang hapon ay humina at naging low pressure area na lang yung binabantayan natin na bagyong Neneng at ngayong gabi ay sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero may bagong namuong low pressure area. Sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility dito po sa gilid sa layong 1,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging bagyo. Sa ngayon ay hindi natin inaalis yung tsansa na ito ay pumasok din dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero agad din namang hihina. Bukod dyan, patuloy rin nating minomonitor yung isa pang bagyo na nasa labas ng PAR na merong international name na Saudel. Huling namataan ng sentro niyan, 2,745 kilometers sa silangan naman ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman papalo sa 90 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Linggo o Lunes, posibleng lumapit o pumasok din po yan dito sa Philippine Area of Responsibility. So yung magiging movement po nito ay maaaring pahilagang kanluran patungo nga dito sa kanto o sa may northeastern portion po ng Philippine Area of Responsibility. Pero pumasok man yan o hindi, palalakasin po nito yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya paghandaan ulit natin yung posibleng maulang panahon sa susunod na linggo. Patuloy rin po tumutok sa magiging pagbabago sa mga sama ng panahon na ating minomonitor. Ang susunod na ipapangalan sa bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ay Obet. Patuloy na iiral sa ating bansa yung habagat pero kumpara nitong mga nakalipas na araw at linggo ay mas mahina o mababawasan po yung epekto nito. Base sa datos ng Metro Weather, mababa po ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong Luzon bukas. Pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na dito po yan sa Batanes, Ilocos Region, Central Luzon at inaasahan din po natin may mga kalat-kalat na ulan o panandalian lang dito po yan sa may Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin dito po sa may Calabarzon, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Mas maayos na rin ang panahon natin dito sa Metro Manila pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan pero hindi na po gaya ng mga naranasan natin nitong mga nakalipas na araw. Sa Visayas, sa hapon din inaasahan ng mga pag-ulan lalo po dito sa bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, Cebu, Bohol at ganoon din sa ilang bahagi po ng Samar and Leyte Provinces, medyo mababa po ang tsansa ng ulan dyan. Sa Mindanao naman, posibleng maalinsangan pa rin ang panahon at aabot pa sa 43 degrees Celsius yung heat index. Pero kahit po mainit ang panahon, may tsansa pa rin ng ulan dahil naman sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po yan sa hapon o gabi. Mga kapuso, posibleng pansamantala o magtagal lang po ng hanggang Sabado yung ganito kaaliwalas na panahon. Pero depende pa yan sa magiging impluensya ng papalapit na bagyo na posible pang lumakas sa mga susunod na araw at maaaring maghatak o mag-enhance na naman ng habagat simula po sa linggo. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.